Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, NBI at mga dating rebelde pinalakas pa ang kampanya laban sa insurhensiya sa Lanao del Norte. 56 million pesos na halaga ng iligal na droga sa mga parcel na sabat sa Pasay. Misteryosong metallic debris na may dayuhang marka na tagpuan sa Batangas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinalakas ng National Bureau of Investigation o NBI ang kampanya laban sa insurgency, violent extremism at disinformation matapos makipag-ugnayan sa mga dating MILF at MNLF commander na kabilang sa Arms to Farms program sa Kauswagan, Lanao del Norte kamakailan. Sa pagbisita ni NBI Director Melvin Matibag, itinampok ang programa na naglalayong ilipat ang mga dating miyembro ng armadong grupo mula sa pakikibaka tungo sa kabuhayan, agrikultura at community development. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap na gawing katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ang dating combatants at mga komunidad na minsang naapektuhan ng armadong tunggalian sa rehiyon. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP ang mahigit 56 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga mula sa 14 abandonadong parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong June 15. Kabilang sa mga kumpiskado ang 7,005 grams ng hinihinalang shabu, 5,922 grams ng high-grade marijuana o kush, 100 vape cartridges na may liquid marijuana at 8,177 grams ng opium poppy. Nagmula umano ang mga parcel sa Thailand, India, United Kingdom, France, Estados Unidos at iba pang bansa. Itinago ang mga kontrabando sa water filters, speaker at iba't ibang pagkain upang makalusot sa inspeksyon. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng shipment. Isang malaking metal debris na may mga dayuhang karakter ang natagpuan sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan, Lian, Batangas noong June 15, dahilan upang maglunsad ng investigasyon ang Philippine Coast Guard o PCG. Ayon sa Coast Guard Substation Lian, humigit kumulang 20 talampakan ng haba at 10.5 na talampakan ng lapad ng naturang bagay na yari umano sa aluminum. Sa paunang pagsusuri, posibleng tumutukoy ang mga nakasulat dito sa Antenna Transmission Window 5. Nasa kustodiya ngayon ng PCG ang debris habang nagpapatuloy ang koordinasyon at pagsusuri upang matukoy ang pinagmulan at kahalagahan nito. Wala pang opisyal na pahayag kung saan ito nagmula. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.